mga kaganapan sa mundo ng international sports yun sa report ng si May Justin Elano. Sa American football, opisyal nang inilabas ng National Football League o NFL ang listahan ng mga kandidato para sa league's most valuable player nitong nakaraang linggo. Nangunguna sa listahan si Los Angeles Rams quarterback Matthew Stafford matapos ang league's second best passing yards. Hawak ang 4,707 yards, kasama na rin ang 46 regular season touchdowns, ang pinakamaraming TD passes sa liga. Sumusunod naman kay Stafford sa MVP ladder si New England Patriots sophomore shot caller Drake May matapos ang kahanga-hanga nitong 2025 season nang paunahan nito ang Pats sa best record ng liga sa 14 wins and 3 losses. Hawak 394 passing yards at 31 touchdowns. Kasama rin sa listahan si reigning league MVP Buffalo Bill Jaguars quarterback Trevor Lawrence at San Francisco 49ers running back Christian McCaffrey. Pinangalanan na rin ng liga ang mga kandidato para sa League Offensive Player of the Year, kung saan kabilang ulit dito sina May at McCaffrey na sasamahan ni Atlanta Falcon Robinson, Seattle Seahawks wideout Jackson Smith-Njigba at Rams wide receiver Puka Nacua. Ang mga winner sa gaganaping NFL Honors ngayong darating sa San Francisco, California. Extra pass, Durant, bottom. Sa basketball naman, umubra ang 1 seed sa Eastern Conference match-up. Patuloy ang magandang season ni superstar fan nang pangunahan nito ang 7 rebound at 1 block. Katuwang ni KD si Turkish big man Alperen Sengun nang magbigay ito ng 19 points, 5 assists at 2 steals. Sa panig naman ng Pistons, naging tahimik ang gabi ni League MVP candidate Cade Cunningham matapos ang 12 markers at 8 dimes. Dahil sa panalo, patuloy ang pag-angat ng Houston sa Western Conference. Hawak ang 20 Ilano TV sa bagong Pilipinas. Bago tayo magtapos, narito ang dagdag kaalaman sa mundo ng sport. Isang kilalang teknik ng mga basketball ang refrigerated ng pagkahulog o pagkadapa habang naglalaro. Ginagawa ito ng mga manlalaro upang linlangin ang referee. Madalas ay epektibo ang flopping para mapatawan ng personal foul ang kalaban. Ngunit hindi rin naman ito lagi nakakalusot dahil mayroong mga slow motion replays kung saan nakikita ng mga referees at mga manlalaro kung dapat ba talagang patawan ng foul ang player. Hindi rin naman laging swerte ang mga floppers, lalo na sa NBA, dahil kapag napatunayang sila ay nag-flop, sila ay papatawan ng technical foul. Kung hindi man mabisto ang floppers habang naglalaro, pagmumultahin sila kahit tapos na ang game kapag nahuli ang kanilang pagpa-flop sa replay o sa video review.